Hey guys, welcome sa Jalmin TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano palitan ulit ng Wi-Fi password ang inyong PLDT ProLink router. Ito ay para sa mga subscriber na merong ganitong brand ng router. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So ganito yan guys, bago tayo magsimula, kailangan nakakonect na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede nyong gamitin. So itap lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, itype lang natin dito sa address bar yung IP address ng PLDT router, itong https://192.168.1.1. Then itap natin itong go. So ito yung lumalabas. Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, password, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advance na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito. This server could not prove that it is 192.168.1.1. Its security certificate is not trusted by your device's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Pero wala namang problema yan dahil router lang naman ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe. So ayan guys, ito na yung login interface ng router. At dito sa account, ang i-type natin ay admin. At sa password naman, i-type nyo lang kung ano man yung inyong sariling password. Dahil kung nakapagpalit na kayo ng password dati, ay hindi nagagana yung kanyang default password na 1234. So halimbawa sa akin, dahil nakapagpalit na ako ng password, ang itatype ko ay yung aking sariling password. Then itap natin itong login. So ayan guys, ito na yung dashboard ng PLDT ProLink router. Then para mapalitan natin siya ng Wi-Fi name at Wi-Fi password, ay itap lang natin itong WLAN. Then dito sa wireless management, pwede na natin siyang palitan ng Wi-Fi name at Wi-Fi password. Unahin natin itong 2.4G Wi-Fi network. So dito sa SSID name, bahala na kayo kung ano ang gusto nyong ipalit na Wi-Fi name. Halimbawa sa akin, ang ipalit ko ay Regina 2.4G. Then dito naman sa password, bahala na kayo kung ano ang gusto nyong ipalit na bagong Wi-Fi password. Basta ito ay hindi bababa sa 12 character at merong combination ng uppercase, lowercase, special character at number. Halimbawa, ang ipalit ko ay janmeme_tv at 2023. Then, i-retype lang natin dito sa password confirm.
So ayan guys, napalitan na natin yung kanyang 2.4G Wi-Fi network. Next, dito naman tayo sa 5G SSID. Bali ito yung kanyang 5G Wi-Fi network. So dito sa SSID name, bahala na kayo kung ano ang gusto nyong ipalit na Wi-Fi name. Halimbawa sa akin, ang ipalit ko ay Regina 5G. Then dito naman sa password, bahala na rin kayo kung ano ang gusto nyong ipalit na Wi-Fi password. Basta ito ay hindi bababa sa 12 characters at mayroong combination ng uppercase, lowercase, special character at number. Halimbawa, ang ipalit ko ay janmem_tv at 2023. Then, i-retype lang natin dito sa password confirm. Then, pagkatapos, itap natin itong apply changes. Pagkatapos niyan ay madi-disconnect tayo sa Wi-Fi router. Normal lang yan guys dahil nagbago na yung kanyang Wi-Fi name at Wi-Fi password. So dito guys, makikita na natin yung bagong Wi-Fi name na ipinalit natin. Itong Regina 2.4G at Regina 5G. At itry natin mag-connect para na rin matesting natin yung ipinalit natin na Wi-Fi password. So itap lang natin yan. Then itype natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then tap connect. Ayan, connected na tayo. So ayan guys, napalitan na natin ulit ng Wi-Fi name at Wi-Fi password yung ating PLDT ProLink router. Hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Membreve Jr. at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!